Amen. Sige po, palakpakan po natin nating Panginoon. And let us all remain standing for the reading of God's Word. Pag-aaralan po natin ay sa aklat po ng Genesis. Ipagpapatuloy po natin ang ating Discovering God series from Creation to Christ. At ngayon po ay nandito po tayo ang pag-aaralan po natin ay chapters Genesis 6, 7, and 8. So basahin po natin ang sinasabi sa salita ng Panginoon. This is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people. The earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood. Make rooms in it and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, living below the side of the ark, and make lower, middle, and upper decks. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens, every creature that has the breath of life in it. Everything on earth will perish. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, you and your sons, and your wife and your sons' wives with you. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Noah did everything just as God commanded him. So God bless the reading of His Word. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay dumulog sa panalangin. Heavenly Father, minsan pa po, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa panibagong araw, umaga, buhay na kaloob po ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ang lahat po ng ito ay pribilehiyo at biyaya na nagmumula po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, maging sa pagkakataon na ito, Lord, na kami po ay naparito at sama-sama, Panginoon, na sinasamba po kayo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Panginoon, bago nga po ang lahat, kami po ay nagpapatama, nagpapalinis sa inyo, Panginoon, ng aming mga puso, isip, Panginoon, at lahat po, Panginoon, ng aming magawa, masabi, Panginoon, at maisip sa umaga na ito at sa buong araw na ito, Panginoon, makapagbigay kaluguran po ito sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, sa mga salita po ninyo na aming pag-aaralan sa umaga ito, dalangin nga po namin, Ama, bigyan niyo po kami ng spirit of wisdom, of revelation, Panginoon, of deep understanding of your word, Panginoon, upang tunay, Lord, na maunawaan po namin ang sinasabi sa inyong salita, Panginoon. At tanggapin po namin, Panginoon, ang inyong personal, Panginoon, na mensahe sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa akin, Panginoon, nagagamitin po ninyo as your vessel this morning, Panginoon. Hiwalay po sa inyo, wala akong kayang gawin. At kulang, Panginoon, ang lahat ng meron ako at kakayahan, Panginoon. Kung kaya sa inyo po ako, Panginoon, lumalapit, kayo po ang tumulong sa akin. Itago niyo po ako sa inyong likuran. At hayaan po ninyo na ang banal na Espiritu ang manguna sa amin, Panginoon. Nang sa ganon, kayo po ang maitaas, kayo po ang maluwalhati, Panginoon, at kayo po ang maparangalan, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin at sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat, pinupuri po namin kayo at dinadakila. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Yan. Maraming salamat po at purihin po ang ating Panginoon. Maaari na po kayong makaupo. Ang title po ng message po natin ay Ark Project, Go Big or Go Home. So, hindi po yan art project. It is an ark project. But you know, yung story po kasi ng Noah's Ark ay nakasanayan natin na parang Bible story for kids. Ano po? Doon natin siya madalas naririnig o baka unang narinig. In fact, yung pamangkin ko po,
pasensya na kayo, puro pamangkin po ang kinukwento ko dahil siya lagi kong kasama at kausap. So yung pamangkin ko po, meron po siyang 3 klase ng Bible storybook. At meron po doon isa na kumpleto yung mga Bible stories. At binasa ko yun dahil nakita ko po sa sala namin just this week. At it just so happened, andoon siya habang nag-aaral ako. So binasa ko po yung story ni Noah's Ark. Maiksi lang naman po yun. At surprisingly, meron pong mga konting detalye pala doon sa mga children's Bible storybook na hindi nakaayon sa Bible kasi kinompare ko eh. There was this instance in Genesis chapter 7. Sabi po doon yung ark kasi si Lord ang nag-shut kila Noah sa loob. Ibig sabihin si Lord yung nagsara. Pero doon sa Bible storybook nung pamangkin ko po, ang nakalagay, sila Noah yung nag-shut in ng doors. At kumbaga ano lang din po, side note, mag-ingat din po tayo kasi hindi pala lahat ng mga nabibili natin na dahil Bible storybook ito na para sa mga bata, ay iyon na po talaga exactly yung sinasabi sa Bible. At dapat maganda rin po siguro na nandoon din tayo to explain to them kung ano po yung sinasabi talaga doon sa storybook na yon. Kasi there was this one time, siguro naman po mga 2 months ago, andoon po kami sa page ni Abraham na i-offer niya yung kanyang anak na si Isaac. So nakita ni Maxine po, yung pamangkin ko, yung illustration. At ang nakalagay na illustration po kasi, nakahiga syempre si Isaac, tapos si Abraham, may kutsilyo na hawak, tapos parang ganon. So syempre, nagtatanong siya, Baba, why kill this? Sabi niya ganon, may knife po kasi alam niya, that's dangerous. Alam po niya kasi na dangerous daw ang knife. So, syempre, I was there to explain. Kaya sabi ko, hindi pala po pwedeng basta pag-browsin mo ng pag-browsin lang kahit na sabihin natin na Bible storybook, yung libro na binabasa nila. Kasi hindi naman din lahat, di ba, ma-interpret nila ng tama. But so much for that. Ang title po, again, ng ating message ay Ark Project. So, continuity po ito. Ang huli po nating series ay yung kay Sister Cathy. Of course, last week po ay special sermon po yun mula po sa ating anniversary ng GEM Kabanatuan. So, salamat at purihin po ang Panginoon for its success and victory. Now, pagpapatuloy po natin, natapos po tayo doon sa sermon ni Sister Cathy about the fall of Adam and Eve or the fall of men, entitled na Fall Ka Na Ba? So, sabi ni Pastor, binigay lang po niya sa akin itong verses, yung mga passages, ito yung ipipreach mo, Bev, ikaw na bahala sa title. So, tinitle ako po siya ng Ark Project. Go big or go home. Bakit project? Ang una ko pong trabaho before ako po lumipat sa BSG ay project management. At yung project management po na yon, meron ibibigay po, i-commission po kami yung aming parang team ng maybe mga international organization, JICA, yung mga ganun po, ADB, para gumawa ng mga research or mag-conduct ng mga training para sa mga government officials. So parang ganun po siya. At mula simula hanggang dulo, bubuin po namin yung training or yung research or yung buong project po na yon. At meron pong 4 major phases yung project na yon. Phase 1, ay tinatawag na project inception. Inception or initiating. Ibig sabihin, ito yung binubuo pa lang, okay? Kino-conceptualize pa lang yung project. The phase 2 is the planning. Ito na, ipupush na yung project. Ngayon, ilalatag na natin yung mga detalye, ano ba yung gagawin natin doon sa project. Phase 3 is the execution or implementation na tinatawag. At dito naman, yung mga pinalano natin, yung mga binuo natin, ipuput natin into action. Okay? I-implement na natin sila. And phase 4 is the closing, kung saan gagawa na kami ng report, ano ba yung na-produce natin, or ano ba yung naging benefit, ano ba yung naging contribution ng project natin. So yun lang po yung susundan natin for this morning para po madali po nating maisip at ma-conceptualize yung inutos ng ating Panginoon kay Noah. Now, kaya po ako naka-quote. Project management po. But phase 1. Punta po tayo sa phase 1, initiating. No? Initiating or inception stage. So, tinitle lang ko po yung phase 1 ng Noah.
Bakit Noah? Sabi po sa Genesis 6:9-10, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. So, of all people, bakit si Noah? Hindi po ba? So, Noah was 480 years old prior to the ark building project. Ark building project, ibig sabihin po yung ark, yun po ibig sabihin doon. So 480 years old na po si Noah before that time. Now you would wonder, bakit si Noah yung kinomission ng Panginoon? Ano ba yung ibig sabihin ng pangalan muna ni Noah? Sabi po sa Genesis 5:28-29, yung father po niya si Lamech. At pinangalanan po niya si Noah, na ibig sabihin po, this one shall give us rest from our work and from the toil of our hands, arising from the ground which the Lord has cursed. At ito po ay maalala po ninyo, nun pong, balikan po natin yung sermon ni Sister Cathy para makita po natin yung pagkakasunod-sunod. Kung maalala po ninyo, after po na magkasala ni Adan at ni Eva, ay kinurse po o meron po tayong kaparusahan na natanggap mula sa Panginoon. At iyon nga po ay paghihirapan natin yung lahat ng kakainin natin. Bubungkalin natin yung lahat ng pagkain. Okay? Hindi na tayo parang chill lang, katulad ng original design ng Panginoon. That was our punishment. So, si Lamech, pinangalanan po niya si Noah na siya daw po yung parang magiging rest. Yun po yung equivalent ng name ni Noah. Kaya po, pag pinangalanan ninyong Noah ang anak ninyo, ibig sabihin po nun, rest, comfort, consolation. Consolation or comfort from what? From the punishment given by God to us. Sa Tagalog, parang siya yung lunas. At makikita natin, bakit pinangalanan siya ni Lamech ng Noah. Kasi si Lamech po, yung father po ni Noah, umatras lang po tayo ng konti, doon sa mga ninuno ni Noah. Si Lamech po ay pinangalanan po niya na Noah, yung anak niya, kasi nandoon po yung paniniwala din po niya sa Panginoon. Naniniwala po siya sa sinabi ng Panginoon, naniniwala po siya na nagkasala ang tao, at naniniwala din po siya na merong pangako ang Diyos na isi-save pa rin niya tayo despite our sin and from spiritual death. So we can say that Lamech, Noah's father, is a godly person. Tama ba? Kasi po, pinangalanan po niya si Noah after Lamech's belief of God. Ibig sabihin, ina-acknowledge po niya at nire-recognize po niya si Yahweh as his God. So we can say that Noah has a godly father. Now, sino pa po yung mga ancestors ni Noah? Sumunod po ay ang grandfather ni Noah, si Methuselah, na siya naman po ay naka-receive din ng grace, ng mercy ng Panginoon. Bakit? Siya po ang matanda na namatay na tao sa Biblia. Namatay po siya ng 969 years. So, ganun po yung edadan, yung kaedaran natin. Biruin niyo po tayo hanggang na lang pong mga edad ngayon. 50, 60, 70, 80, di po ba? Meron pa po sa atin o sa mga tao po na namamatay at a younger age. Pero bago po pala, bago po itong the Great Flood na nangyari, ay pwede pala umabot hanggang 969 years old. So, pinagpala rin itong lolo ni Noah, si Methuselah ng Panginoon. He must have done something good para i-bless ni Lord ng mahabang buhay. Now, after Methuselah, si Enoch din po, ay ancestor po. Hindi lang po ito lahat, meron pa po, pero i-mention ko lang po yung iba. Si Enoch naman po, ay sabi po sa Bible, siya naman daw po yung parang naka-experience ng unang rapture. Bakit? Kasi he escaped death. Sa sobrang pleased sa kanya si Lord, na makikita niyo po yan sa Genesis 5, na-escape po ni Enoch yung death kasi parang kinuha na siya ng Panginoon. And Enoch was known to also, like Noah, who is walking faithfully with God. Okay? At sabi din po doon sa Hebrews 11, Hebrews 11:5 po yun, he was commended as someone who pleased God. Ibig sabihin, ito rin pong isang ninuno ni Noah na to ay lumalakad o namumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. And then, going later on, or mas maaga pa, ay kilala po natin ito si Seth, na isa ring anak ni Adan at ni Eva. So, looking at this lineup, okay, ito pong lineup ng mga ninuno ni Noah, no wonder si Noah rin po
ay nakamana o nakuha po niya, na ipasa po sa kanya yung faith ng kanyang godly ancestors o godly family. Kumbaga, pag tinanong ninyo kay Noah, ano yung history ng family ninyo? Ano yung family history ninyo? Ang family history namin, we have a family of strong faith. Tayo po ba, pag tinanong, ano po history ng family? May diabetes po ang family. High blood po yung family. Kayo po, may history po ba yung family niyo? Napakarami pong history kasi napakarami pong pinag-awayan ng family. So, ang daming history. Pero look at Noah, hindi po ba kayo naiinggit na yung pamilya ni Noah, they were regarded as family who has a history of strong faith. At nakakalungkot po dahil sa generation natin ngayon, parang hindi na po ganon. Actually, hindi na parang. Kundi hindi na po ganon na yung faith ng mga ninuno, pag pinasa po, it diminishes from generation to generation. Kaya ano po yung legacy na naiiwan natin sa mga bata? Just recently, was it 2 days ago, in-unveil po yung statwa ni Kobe Bryant. Ano daw po yun? First of 3 na statue na i-release para po in memory or parang in the legacy po ni Kobe Bryant. At yung unang estatwa po na inirelease po sa kanya ay yung nakaganyan po siya, no? Number 8 pa po siya doon, hindi pa siya number 24 that time. And ano po yung relevance ng estatwa na yun? Kasi ang dami naman niya, iniisip, bago po kasi yun, nakikita ko yung mga tao, kanya-kanya silang hula, ano kaya yung i-unveil na pose ni Kobe Bryant? Siguro yung mga signature daw po niya, mga reverse dunk, di ba? Yun yung mga maganda na alalahanin kapag ikaw ay atleta. Pero kay Kobe Bryant, iyon daw po ay galing po sa kanyang 81-point record or performance in 2006. At sabi po nung kanyang asawa po ata, si Kobe Bryant po talaga ang pumili po nun. So meron pa po siyang 2 i-release. Tayo po ba? Kapag nag-release po ng estatwa natin, ano po kaya yung magiging itsura ng monumento ni Brother June? Kayo na lang mag-isip. Ano kaya yung magiging monumento, itsura ng monumento ni Sister Edith? Baka po, nakaganon daw si Brother June, no, di ba? Hanggang monumento ni Brother June, nagbibigay pa rin siya ng kasiyahan at kagalakan. Kasi ganun natin gusto maalala tayo, di ba? Na tayo ay merong na-contribute na mabuti, na magandang bagay, na kalugod-lugod po sa ating Panginoon. O dito po, or meron tayo na-contribute sa buhay ng tao. Baka po ang mag-istatwa natin yung lagi tayong kumakain kasi doon tayo naalala ng mga tao. Kain tayo ng kain, may hinihigop tayong kape o milk tea. Kasi yun yung naalala ng mga tao kapag pinag-uusapan ka. So just like Noah, kaya ngayon alam niyo na po, bakit si Noah yung pinili ng Panginoon? At bukod po doon, syempre, nag-background check. Inception nga eh. At nag-background check ang Panginoon, not just from Noah's family line. At sabi rin po dyan sa Genesis 6:9, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. This was during, sabi po dyan, among the people of his time. Ano yung itsura nung mundo that time? Ang sabi po dyan, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Sabi po, puno po ng kasamaan at puno po ng karahasan. Ganon na lang siguro naniningkit yung mata ng Panginoon. Alam niyo, parang naniningkit yung mata niyo pagka maruming-marumi yung bahay. Di po ba nakaka-stress pagka nakikita? Siguro ganon yung parang sight ng Lord eh. Now the earth was corrupt in God's sight. Hindi na matagalan ng Panginoon yung kasamaan at karahasan during Noah's time. And so, naghanap siya. Sino ang pwede kong gamitin for the Ark project? Bakit po kailangan yun? Mamaya, later on, ay mas i-elaborate pa po natin yan. Kasi ito po yung struggle natin sa ating mundo. Halimbawa po nung Friday, ito na may pamangkin ko. Friday, that was Friday po. So, hindi pala, Thursday night, naglalaro po si Lira at saka yung pamangkin ko sa bahay ng gabi. So, yung pamangkin ko po talaga, ang lakas talaga ng boses niya. Makikipag-usap lang po siya, para siyang galit, para siyang sumisigaw, para siyang nag-uutos, Lira, put here! Ganun siya, no? Siyempre, marami pong pagkukuhanan, maraming
family history na pagkukuhanan. Ano. So, ganun siya ng ganun. Tapos, hindi ko po siya tinitigilan. Sabi ko, oh, lower your voice. Maxine, are you shouting? Why are you so loud? So, paulit-ulit po yung pag nakakalimutan niya, ay binababaan naman po niya yung boses niya. Pero pag nakakalimutan po niya, tumataas na naman yung boses niya, pinapaalalahanan ko po ulit siya. At hindi ko po siya tinatantanan. Hanggat naririnig ko na ganun yung boses niya, lagi ko po siya na sinasabihan para nare-remind po siya. Now, the next morning, kinabukasan ng umaga, paggising po niya, nasa sala siya. Ngayon, naisabog po niya yung mga beads po niya. Nagkalat yung mga beads. So, nakatingin lang siya sa akin. Pagdating ko po doon sa sala, nakatingin lang siya sa akin. Sabi ko, what happened? Why are they scattered, Maxine? Ade, syempre, medyo lumakas din po yung boses ko ng konti. Hindi naman ako galit. Tinatanong ko lang siya. Kasi hindi siya kumikilos. Wala siyang ginagawa. So sabi ko, pick them up, all of them. Napakarami po ng beats na yun. Siguro tinatamad simulan. Ano? At so sabi niya, Baba, why are you shouting? Sabi niya, are you mad? Sabi po niya. So naalala ko, kagabi nga pala, nire-remind ko siya na wag siyang magsha-shout, wag siyang maging mad and all. So sabi ko, no, I'm not mad. Sabi ko ganyan, na-remind ako. Thank you for reminding me, Maxine, that I should not be loud. Oh, come on, let's pick it up. Sabi ko na sa kanya. Tapos ngumiti na po siya and all. So na-remind ako kasi ganun po tayo bilang tao. Kapag ito pong mundo na ginagalawan natin ngayon, it is not different from Noah's time. Bakit? Kasi hindi rin po perfect yung mundo natin. At minsan, mai-influensyahan po tayo. Just this week, early this week, hanggang 3 o'clock po umiiyak ako. Umiiyak ako sa stress. Wala naman po ako nararamdaman. Pero I was so disappointed at so many things na hindi ko na po isi-share. So, from 1 o'clock at saka 3 o'clock, tulog na po lahat sila mama. Naglalakad-lakad po ako sa bahay. Iyak lang po ako ng iyak. Kasi nilalabas ko yung sama ng loob ko. Ayan, may konti pa atang sama ng loob. Biro lang po. So, basta may konti akong disappointment and all. Tapos sabi ko, sa isip ko po that time, ang dami kong gustong gawin para mahinahon ako. Ang dami kong gustong sabihin sa ibang tao and all. Kaya lang, alam ko naman na it is not something that, it is not from God. Kaya ang ginawa ko, iniyak ko lang siya ng iniyak ng 2 oras. Kaya po kinabukasan, namumugto yung mata ko. Hindi rin nila napansin kasi tinatago ko po. But ako nagpapasalamat sa Panginoon because after na i-release ko yung bagay na yun sa Panginoon, talagang umiyak lang ako sa Panginoon. Ayan. Sabi ko na lang kay Lord, wala, basta ni-release ko na lang. Hindi ko na rin sasabihin ko na sinabi ko kay Lord. At yung mga bagay na binawi ko. Kasi sabi ko, sorry ka ako, Lord, for thinking about this thing. At salamat na lang for preserving me not to do all of these things. Hindi naman po ako nag-isip ng mga mura, ng mga bad words sa isip ko. Pero ganun po ako kasi minsan, pagka meron akong gusto i-confront, sasabihin ko lahat ng gusto ko sasabihin. Pero at the end of the day, hindi ko pa rin sasabihin. Kasi matudungisan si Lord sa buhay po natin. So, isipin po ninyo, parang ganun yung time ni Noah eh. Everyone, yung lahat ng tao, parang lahat sila nagtatago, pero si Noah, nagcha-cha-cha siya. Bakit? Kasi yun yung tamang step, pero everyone, ang gusto nila, iba yung sayaw. Ang hirap po na halimbawa, nandito tayo sa isang room, isa lahat ang sinasayaw ninyo, pero ako, against doon sa sinasayaw ninyo. Okay, magmumukha akong tanga, magmumukha akong di marunong, ako'y magmumukha na hindi nakikisama. Ganun po siguro yung kalagayan ni Noah because sabi diyan, Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. Biruin niyo po sa lugar, sa mundo na very corrupt and full of violence, paano mo mapapanatili na ikaw ay righteous, blameless, at ikaw ay makakapag-walk pa faithfully sa ating Panginoon. And now I know bakit si Noah, okay? Why Noah is Noah at bakit si Noah ang pinili ng ating Panginoon. And it is not easy. Alam ko po yung bilang tao, tayo ay nakakaramdam ng mga emosyon. Bilang tao, normal po na meron din po tayong mga nagagawa. But at the end of the day, pwede naman po na ma-preserve po tayo. Kasi si Noah, 480 years old po, and he walked faithfully kay God. 480 years. Tayo po ba, ilang taon na po tayo na lumalakad kasama ang Panginoon? 5 years?
10 years, 15 years, 20 years? Kayo po nakasama namin at nanonood. How long have you been walking faithfully with God? Na minsan nadadapa rin po tayo, ano? Kaya lang minsan, 5 years pa lang tayo naglalakad kasama ang Panginoon, napapagod na tayo, gusto na nating sumuko, hindi na natin kayang mag-go against the flow kasi nahihirapan tayo, nape-pressure tayo, nawawala tayo sa uso, nawawalan tayo ng kaibigan, nawawalan tayo ng opportunity just because we are following God and we are going against the current of this world. But si Noah, natatagan po ni Noah yun because God preserved him all this time. Kasi na-relay po sa kanya yung faith ng kanyang mga ninuno. At iyon po yung ginamit ni Noah para siya po ay makapagpatuloy even in this corrupt and violent time. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Phase 2 na po tayo. Apat na phases lang po to. Phase 2 is about planning, okay? Planning the ark. Punta na po tayo doon sa pagbuo ng ark. Sabi po sa Genesis 6:13-16, sabayan niyo po ako na magbasa para magising-gising tayo lahat. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a roof for it, leaving below the roof an opening 1 cubit high all around. Put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. So, ito na po yung time na nilatag na ni Lord, Noah, di-destroy ko, sisirain ko ang earth at lahat ng naninirahan dito. Pero i-spare kita at ang pamilya mo and make this ark. Because itong ark na to, yung sasakyan ninyo, yung pupuntahan ninyo kapag dinestroy ko na yung earth para ma-save kayo. So, para po mas ma-imagine po natin, ang measurement daw po ng ark ay 450 in feet long. Okay? So, 75 feet wide yung lapad at 45 feet yung taas. Kasi meron po siyang parang 3 decks po siya. So, kung i-compare daw po siya sa Titanic, parang half long ng Titanic at a third yung wide ng Titanic. Yung lahat po ng decks noon, yung parang floor area, ay parang 36 lawn tennis court. Yung taas po niya parang 3-story building. So parang itong building, dagdagan nyo pa ng isa. So ganun pong kataas yung ark na pinapagawa ng Panginoon. It is so big, it is so massive, and it is also weird, di po ba? Napakalaki naman nung pinapagawa ni Lord kay Noah. Now, the question, gaano katagal ginawa yung ark na yon? Wala pong nilagay sa Bible kung gaano, pero if you are going to do the math, di ba sabi ko po, si Noah, he was 480 years old prior to the ark building. So 480 po siya. So after the flood, nabuhay pa daw po si Noah ng 350 years. So that's already 830. Okay? And sabi rin po sa Bible, namatay si Noah at the age of 950. So 950 minus 830, what remains is 120 years. So it is safe to say na nabuo yung malaking arko na yon in the span of 100 to 120 years. Ganun po katagal at ganun po katagal na tsinaga ni Noah at ng pamilya po niya yung paggawa ng barko na yon. And what we can learn from it, alam niyo po tayo po, pag meron po tayong nare-receive na revelation and vision mula sa Panginoon, at we think it's too big for us, nadi-discourage tayo. Lord, hindi ko naman kaya yung pinapagawa ninyo sa akin. Lord, nahihirapan na ako, ang tagal-tagal ko na ginagawa. But imagine Noah, 120 years
niya na pinagpapaguran at ginagawa yung utos ng Panginoon sa kanya. Kasi wala naman pong question eh. Sabi lang po dyan, di ba? Diretso, pinangusap ng Panginoon ito kay Noah. And for Noah, who is walking faithfully with God, ay wala pong question. Bakit? Kasi familiar na siya. Kilala niya yung boses ng Panginoon. Now, kung merong nakarating sa kanya na weird, na o sobrang laking vision at sa tingin niya parang close to impossible. Pero at that point, hindi po siya nagduda. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos all this time of his life at alam niya when a vision comes from God and when a vision doesn't come from God. Now, kaya po siguro minsan, meron tayong breakthrough. Meron tayong panalangin na hindi dumadating o hindi natin naaabot is because at the middle, while doing our ark or while ark building, sumusuko na po tayo, napapagod na po tayo, pinagpapawisan na po tayo, and we are not persevering enough para tapusin yung mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. And sometimes, dahil nga po minsan weird siya or parang hindi po yun yung gusto natin o yun yung on trend, nahihiya tayo na gawin yung bagay na yun. Nahihiya tayo na ipanalangin yung ibang tao kasi kilala nila tayo na hindi naman tayo prayerful noon. Nahihiya tayo na mag-share ng salita ng Panginoon kasi baka sabihin nila parang ang jeje natin, hindi po ba? Pero come to think of it, hindi po kasi ito kapag may vision na binigay ang Panginoon sa iyo, it is personally for you. And so other people will not understand that vision kasi it was personally given to you. Yung vision na binibigay sa akin ng Panginoon, kahit minsan explain ko kay mama, hindi niya ma-explain. Alam niyo po ba yung butika noon, sinabi ko sa kanya, magtatayo ka ng butika. Beverly! Sabi niya, Beverly, kaya mo ba yun? Napakalaki ng puhunan nun. Sabi niya ganun sa akin. Bago pa po yun, kasi matagal pa po yun. Ano pa lang yun, plano pa lang. Wala pa, hindi pa po talaga kami nagsisimula nun. Sabi ko lang sa kanya, sabi pa ni Mina, mapagtatayo daw ako ng butikan ni Diche. Naku, tigil-tigilan nyo nga ako. Sabi gano'n ni Mama, paano ikaw kung hindi kayo makabenta and all? Ngayon po, siya yung benta ng benta doon. Ayaw na pong tigilan yung pagbebenta po doon. Kahit holiday, andun po yan. Pero ganun po kasi sometimes, merong binibigay sa yung vision si Lord. And for others, it is too big for you. Ang bata mo pa, hindi pa kaya ng resources mo yan, wala ka namang experience. Pero you know in your heart that this vision was given to me by God. And I have that assurance in my heart na ano man yung sinimulan na Diyos sa buhay ko, He would be faithful to finish it, to complete it until the end. So kahit i-share ko ito kay Mama, hindi niya talaga maiintindihan at minsan iisipin niya kawirduhan, kamangmangan o hindi ako nag-iisip o masyado akong padalos-dalos. Siguro ganun po yung naisip ng mga tao kay Noah. Noah, bakit ka gagawa ng ganyang kalaki na barko? Ano ilalagay mo dyan? Ang liit ng pamilya mo. Gagawa ka ba ng zoo? Siguro inisip ng mga tao, zoo kasi ang daming hayop sa loob. So mukha lang siyang zoo. Di po ba? Pero come to think of it, si Noah, sabi po dyan, Hebrews 11:7, by faith, Noah, when warned about things not yet seen ha? Sinabi lang na Lord sa kanya, i-destroy ko yung earth. Hindi pa nakikita ni Noah kahit na maliit na parte ng destruction. Wala pang tumutulo na ulan that time. Pero by faith, when warned about these things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. What motivated Noah to do and to complete that vision of God for him is his holy fear, his reverent fear for God. Hindi po siya natakot sa tao, hindi siya natakot sa sasabihin ng tao, hindi siya natakot sa sasabihin ng pamilya niya. Siguro sabi ng asawa niya, hihiwalayan na kita, baliw ka. Ano yung ginagawa mo? Hindi ka magtanim, hindi ka, di ba? Hindi ka mag-alaga ng hayop. Ang ginagawa mo, pokpok ka dyan ng pokpok, hammer ka ng hammer. Di ba? Kuha ng lumber dyan. So, pwede po kasi na nangyari yun kay Noah, though it was not written there. But in the natural, yun yung mga po pwedeng mangyari. But because mas matimbang yung holy fear niya sa Panginoon, sumunod po siya. He obeyed what God had commanded him. Tayo po ba, sa buhay po natin, how far will you go for God? Are you willing to go big for God? Or simply just go home
and continue with the life you're comfortable with. Kasi if given the choices, minsan, go big or go home, go big takes a lot of risk, go big takes a lot of sweat, going big takes a lot of courage, but going home, ay, napaka-komportable po if you would just go home, sit pretty, and do the things that you normally do. Pero hindi po iyon ang ginawa ni Noah. Pero ito naman po yung kapalit. Okay? Ito naman yung kapalit ng pagsunod ni Noah, ng pananampalataya ni Noah. Sabi po sa Genesis 6:13-16, yung kanina nating binasa, doon sa dulo na lang, so make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside. Pitch. Pag po kasi meron akong, nag-aaral ako ng salita ng Diyos at meron akong word na hindi po ako familiar, sinesearch ko po yung word na yon. Ano yung ibig sabihin nun? Minsan, ano yung Tagalog nun? Ano yung Hebrew translation po nun? And this is what I found out. Ang pitch po, para po siyang aspalto. Okay? Na ginagamit sa kalsada. So, iyon po yung ginamit, okay, pang-cover doon sa wood. Kasi nga naman, kung wood siya, posible na pasukin ng tubig at malunod po sila. But God specifically asked Noah to coat it with pitch. Now, the Hebrew word for pitch is kafar. Okay, kafar. Ang ibig sabihin po ng kafar in Hebrew is to cover or covering. And that pitch serves as Noah's covering during the flood. Kaya hindi po sila nalunod at hindi po sila namatay. Now, when God gives you a vision, maybe a big or difficult mission to do, He promised you His covering. Hindi po hahayaan ng Diyos na bibigyan ka niya ng isang project, ng isang assignment na wala kang resources, na wala kang reward, na wala kang assurance na iingatan kita, anak, pag pumunta ka sa lugar na ito. Parang pag inutusan ka, di ba? Pumunta ka sa Maynila, dalin mo ito and all. God is assuring you that He will protect you during your journey until you complete it. Iyon po yung significance ng pitch. Now, it's either we are inside that pitch, inside that ark covered with pitch, or we are outside the ark, outside the pitch, which means it's either we are inside God's covering or we are outside God's covering. Obey God, follow God by faith, and His covering is upon you. Kung ayaw mo sumunod sa pinapakita ng Diyos, sa ibinibigay niya sa'yo, then go outside the ark. Kaya lang walang pitch outside. Ang covering ng Lord nandito sa obedience. Thank you so much, Matt. God bless you. So, as I was saying, it's either you go inside the pitch or you go outside the pitch. At iyon po yung promise ng Panginoon sa atin, na kapag sumunod po tayo sa Kanya, and when you go big with God, okay, when you go big with God, and you do not choose to go home, by His power, He will protect you until you receive your salvation. That was God's promise to Noah. Na habang ginagawa mo yan, I will cover you. There's a covering, there's a protection, not just for you, but also for your family. And I was really encouraged by this word. Kasi yung covering ng Lord, hindi lang pala para sa akin, but it is also for my family. Pero niya si Noah yung blameless lang that time. It was only Noah. Pero sinave din yung wife niya. Sinave din yung mga anak niya. Even yung mga asawa ng mga anak niya. At even yung mga animals and all. So imagine that because of Noah's faith, even his family was saved. So continue. Okay, ito lang po encouragement ko sa inyo. Magpatuloy lang po tayo sa pagsunod sa Panginoon, sa pagtupad ng kalooban po niya. No matter how weird, no matter how big, no matter how impossible it is, because God's protection and God's covering is upon you. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. We're already in phase 3. Malapit na po tayong matapos. Now, let's talk about the flood. Execution, ito na. Ipuput na natin yung ark sa baha. Itetest na natin yung ark. Sabi po sa Genesis 6:17, I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth
will perish. So sabi ni Lord, lahat daw, de-destroy niya. Lahat, okay? Tatapon niya, mawawala lahat. Imagine that. Ito lang tanong ko dyan, Lord, why? Why? Why would God do that? Remember, during the creation, God created everything and He said it is good. Lord, bakit mo i-destroy yung kinreate mo, yung pinaghirapan mo, bakit mo, Lord, i-destroy yung mga bagay na good, na sinabi mo ay good? Alam niyo po, just this week, merong dalawa na, yung isa naghihingi ng panalangin kasi po yung friend niya, yung sister po nun, parang magkasama po sila sa Europe. Tapos ngayon, umuwi po yung friend niya sa Pilipinas. So after one day lang na umuwi po yung kaibigan po niya na yon, yung kapatid po niya na naiwan sa Europe, namatay after one day. Bakit? Sa heart attack daw po. Pero meron kasi siyang history of depression. So ang naisip nila is that sobrang lungkot siguro nung umalis yung kapamilya niya at sa sobrang lungkot, inatake po sa puso yung kapatid niya just a day na nakakauwi siya sa Pilipinas. So what she did, bumalik po ulit siya ng Europe kasi nga namatay na yung kanyang sister. And then meron din naman pong isa na yung husband po niya, newlywed lang po ito, yung husband po niya merong interview at yung husband po niya kasi parang na mental block daw po siya during the interview. So both of them was very disappointed kasi gustong-gusto nila makuha yung parang position or makapasa dun sa interview. And then, yung asawa daw po niya na lalaki na pinagpe-pray niya, syempre na mapalapit din sa Panginoon, ay parang nawalan ng kumpiyansa sa sarili. And even siya, nalungkot po siya para doon sa husband niya. Kasi alam niya na gustong-gusto po yun ng husband niya. Sabi niya, ginugel ko, why does God allow disappointment? So, ganun po kasi tayo bilang tao, kapag hindi natin kilala ang Diyos, kapag hindi natin tunay na nadi-discover kung sino ang Diyos, iisipin natin, sa Diyos galing ang depression. Hindi fair si Lord. Bakit niya kinuha ng maaga yung kapatid ko? O bakit dinisappoint ng Lord yung husband ko? Pinagpe-pray ko nga kay Lord na ma-win ko yung husband ko, maisama ko sa kanya, tapos i-disappoint ni Lord. Pwede po kasi ganun. O bakit si Lord? Mabuti siya. Sabi po sa salita po niya, Psalm 145, 8-9, our God is good to all and compassionate to all that He has made. Compassionate, nasaan na yung good, gracious, compassionate, and slow to anger God? Pwede po kasi na-questionin po natin yan. Nasaan yung slow to anger God na yon in this verse na gusto i-perish, gustong i-destroy? Okay? Yung lahat ng kinreate niya. Di ba mabuti ang Diyos? Di ba mabait siya? Bakit inaalaw niya yung mga bagay na ito na mangyari sa atin? That's why it is important and it is a necessity for us to discover who really God is. Ang Panginoon ay yung patience, yes, He is gracious, He is loving, He is compassionate, but His patience, okay, remember this, His patience is not unlimited. Okay? Limitado lang din po yung pasensya ng Panginoon. Bakit? Gusto po ba ninyo kino-comfort tayo ng Lord sa sins natin? Alam niyo po yung mga tax collector noon, si Lord Jesus that time, ibig sabihin po ba kaya niya nilapitan yung mga tax collector kasi gusto niya na konsintihin, i-tolerate yung mga tax collector? No. It was to give them, okay, another chance. Hindi po niya kinokondemn yung mga tax collector, pero hindi rin nila or hindi rin kino-comfort ng Panginoong Hesus yung mga tax collector sa ginagawa po nila. But He is willing to give them a chance na magbagong buhay at manumbalik sa ating Panginoon. Now, God's patience is not unlimited, but it is also abundant and perfect. At makikita po natin yung mga kasamahan ni Noah, yung mga tao na corrupt at violent that time, bakit hindi sila binigyan ng second chance? Actually, they were given many chances. A chance worth 120 years.
Sabi po sa 2 Peter 2:5, if He did not spare the ancient world when He brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and seven others. Si Noah daw po ay preacher of righteousness. Ibig sabihin, pinipreach niya yung katwiran. Pinipreach niya ang salita ng Panginoon. Pinipreach niya kung ano yung tama at matuwid. Though it is not written or it is not seen that Noah, wala pong verse na gano'n na Noah was preaching or telling the people to believe in God. Wala pong gano'n. But we know in his life, sa buhay ni Noah, he was preaching righteousness. Okay? Hindi kailangan na nasa entablado rin si Noah para masabi na siya ay preacher of righteousness. This week, sabi ng kapatid ko, si Camille, sabi niya, nakita niya kasi ko, busy ako sa paggawa ng turo, na talaga nakukonsume nito yung oras ko. At alam nila, pag gumagawa akong turo, sabi niya lang sa akin, Diche, ikaw ba magtuturo sa Sunday? Sabi ko, oo, ako magtuturo sa Sunday. And that is a preaching of righteousness. Bakit hindi mo kinakahiya yung ginagawa mo sa Panginoon and it is seen by other people? Hindi ko kailangan i-broadcast sa kanila, ako ang magtuturo sa Sunday service. Manood kayo ng live stream para maraming views. Hindi ko pinipreach sa kanila ng ganon. But they know in my life, while looking what I was doing sa bahay, on my daily terms, alam nila that I was doing something for God. And I know that Noah was the same. He was a preacher of righteousness because araw-araw kumukuha siya ng lumber, araw-araw pumupukpok siya doon, araw-araw binubuo niya yon. And there will be people who can see him. Ano yung ginagawa mo, Noah? Sa tingin niyo po ba, pagkakait ni Noah, yung binigay sa kanyang vision ng Panginoon? No. Ako po naniniwala ako. Yung paggawa po, yung pagbuo po ni Noah ng ark na yon, that is him preaching righteousness. That is him preaching his belief, his faith in God. That is him preaching that salvation is near to his life. At sa buhay din po natin, pwede natin gawin yon. Kahit wala po kayo sa entablado, pwede pa rin po kayong maging preacher of righteousness. So we can say na yung mga tao sa buhay or doon sa mundo ay nakakapakinig po ng salita ng Panginoon. But still, hindi po sila lumapit kay Noah at nagtanong. Now, again, bakit sinave ni Lord si Noah? At matatapos na po tayo. Bakit sinave ni Noah at ang kanyang family? Genesis 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. So kung maalala po ninyo at kung napanood po ninyo yung preaching ni Sister Cathy, dahil dugtong-dugtong po ito, sabi po doon sa after the fall of men, merong promise ang Panginoon that He will redeem. Okay? He will redeem His people one day. Okay? Na magtatayo siya ng isang being na tatalo kay Satanas at i-end yung sumpa dito sa lupa. And who is that? We all know that it is the Lord Jesus. Now, why God spared Noah? Kasi kay Noah po manggagaling ang line ng Panginoong Jesus. And this is the fulfillment. Naalala po ninyo kung bakit pinangalan na Noah ng kanyang father, Lamech, si Noah, kasi siya po yung magiging lunas. Siya po yung magiging comfort. Siya po yung magiging rest ng mga tao from the punishment. At yun po yung ginampanan ni Noah sa kanyang buhay na through him, okay, through him po ay tinupad po niya yung plano, okay, yung prophecy ng Panginoon na ililigtas po niya ang lahat ng sangkatauhan. And I will end with this. Closing, favorite part. The Ark Project. Go big or go home. Sabi po sa Genesis 8:1, but God remembered Noah and all the wild animals and livestock that were with him in the ark. And he sent a wind over the earth and the waters receded. It was the part after the flood. At pwede naman, idiretso na lang ng Lord yung mga ulan, yung pagbaha. At hindi niya to pa rin yung sinabi niya, pangako niya kay Noah. But God remembered Noah. God remembered Noah's faith. More than remembering Noah, God remembered Noah's faith. He remembered kung paano nagpursige si Noah, kung paano naniwala si Noah,
kung paano na kahit hindi pa niya nakikita yung plano ng Diyos, sumunod si Noah sa kanya. And so he remembered, God remembered Noah. At tinupad po niya yung pangako niya kay Noah na iligtas siya at yung pamilya niya at magsimulang muli. After that, nagkaroon po ng bagong beginning. But we know that after that, ganun pa rin po, naging corrupt pa rin ang mundo, naging violent pa rin, even in this generation that we are living in. Hindi naman po nawala andyan pa rin. But one thing is for sure, na tayo na nananatili na tapat at nananampalataya sa Panginoon. Kahit na ganito po yung takbo ng mundo natin sa ngayon or in this generation, kailangan lang din po natin magpaka-Noah. Okay? Kailangan lang din po natin na pagtiyagaan na itayo yung Ark project na inassign sa iyo ng Panginoon. And while waiting for God, remember that His covering is upon you. And remember that He will, okay? He will preserve you until you receive salvation, tulad din ni Noah. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Alam niyo po, si Lola 2 weeks na po, 2 weeks na po sa hospital. Since last Sunday po, na dinala po siya sa hospital. So though meron po mga favor, nasa VIP room po siya, and all. Pero minsan po yung agony din ng antagal kasi ng bago po ma-operan. Parang 2 beses na po na na-cancel yung dapat opera ni Lola. So una dapat no after unang week, tapos na-move ng second week, tapos nung day na nung second week, ang sabi ay mamumove na naman daw next week. So magti 3 weeks na po si Lola sa hospital. And if you would think about it, nakakaawa po talaga kasi nga matanda na si Lola. Gusto na po niyang umuwi. Kasi nga po, though malakas po siya, salamat po sa Panginoon at kaya lang naiinip po talaga siya. Ayaw niya po kasi talaga ng matagal sa ospital. So, yung mga nakakapanood po ng video niya, makikita niyo naman po na malakas po siya, pero inip na po siya sa hospital. At bilang tao, nakakalungkot din po, no, na parang, pray naman ako ng pray, Lord. Nung araw nga po na na-aksidente si Lola, di po ba? Nasa church pa ang lahat, di po ba? Kasi minsan we would question God, nasa church po kaming lahat, why would you allow yung aming punong lola na maaksidente at that time at ganun? Pwede naman na simpleng sleep lang, pwede namang wala siyang broken bones or fracture and all. Sometimes we would also question God. At kung hindi natin kilalang mabuti ang Diyos, ay magtatampo tayo sa Panginoon, Lord, after doing all of these things, after serving you, after obeying you, ito yung marireceive namin, di po ba? That's why it is important that we know who God is sa buhay natin and what He can do sa buhay natin. Tayo po kasing tayong mga Kristiyano, parang gusto natin na andyan na agad yung ark natin. Parang, Lord, pwede ba bilhin ko na lang yung ark para hindi na ako mahirapan? Dadagdagan ko pa, lalagyan ko pa ng mga pailaw yan. Hindi pa wood, papalitan ko yung materyales nung ark ko, gagawin kong semento. Bawal po pala semento kasi lulubog. Gagawin kong steel. Pwede po ba yun? Cap, Roy? Made of steel po, Lord, gagawin kong may fiberglass. Maraming aluminum windows from June's Aluminum and Glass Trading. Di ba? Meron pang libreng, commercial. At pwede naman, sabihin ko kay Lord, Lord, pwede ba hindi na ako magpukpok, hindi na ako magbuhat, hindi na ako pagpawisan, hindi na ako mahirapan, hindi na ako maghintay ng 120 years. Pwede ba, bibili na lang ako ng ark for you? Pwede na rin ba yun? Hindi po pwede yun. Kasi tayo po bilang mga Kristiyano, parang, Lord, gusto ko ng salvation, gusto ko ng maturity, gusto ko ng great things coming from you, pero ayaw natin yung pain part. Gusto natin ng success, ayaw natin ng suffering. Gusto po natin ng spiritual muscles, ayaw natin mag-spiritual exercise. Gusto po natin na malayo yung marating natin, pero ayaw nating tumakbo, ayaw nating mapagod. Ganun po tayo bilang tao. Parang gusto natin quick fixes na, Lord, nagpe-pray ako, umattend ako minsan sa church kasi meron akong gustong family problem na masolve. Yung pinagpe-pray mo na family problem, it took years bago maging problem, pero ang gusto mo, instant lang, nag-pray ka, gusto mo agad ibigay sa'yo. Tapos pag hindi ibinigay sa atin, magtatampo po tayo sa Panginoon. No, hindi po kasi instant din ang faith na basta nandyan na agad yung ark, yung ark-like faith mo. Parang si Noah, it took him 480 years of his life plus
yung time na siya ay nag-ark building. Alam niyo po, hindi po tinitingnan ng Diyos. Sa tingin niyo po ba, tinignan ng Diyos ay yung ganda at yung perfection ng ark? No. Kasi si Lord din po ang tumulong kay Noah para gawin yun. Ang tinignan po ng Panginoon, yung effort ni Noah in obeying, in building that ark in the name of the Lord. Ang tinitingnan ng Lord, yung araw-araw na paglalakad ni Noah, araw-araw na pagbagsak ng puno at pagdala sa kanila, yung araw-araw na pagpapako at martilyo, yung araw-araw na paglalagare, yung araw-araw na pagbubuo ng ark. I believe in my heart, mas nakatingin dun si Lord more than the finished ark project itself. And I want to encourage you that God is looking in your daily life as well. He is looking, Lord, pwede ba every Sunday nyo lang ako makikita na faithful? Lord, pwede ba every Sunday nagsaserve ako? But Monday to Saturday, Lord, gagawin ko lang kung ano yung gusto ko, magtatrabaho ako, nandun lang ako sa pamilya ko, gagampanan ko lang. No, God is still looking how faithful you are every day ng buhay mo. May problema ka o wala, may biyaya ka o salat ka sa buhay, God is still looking in your daily faith. At kung paano yung daily faith mo na yon, little by little, nag-i-increase hanggang lumaki siya, hanggang maging massive siya, hanggang makabuo ka ng ark-like faith, just like Noah. Lord, pwede ba yung sakto lang kasi ito lang yung kaya ko? No, you have to go big or else you have to go home. Bakit? Kasi you are serving a big God. Pwede bang ibibigay ko lang kay Lord ay yung sakto lang, yung Lord, ito lang yung kaya ko? No. Kung yung within your means lang yung ibibigay mo kay Lord, Lord, ito lang yung kaya ko bilang tao. Ade, ang ginamit mo lang sa pagbuo ng ark na yon ay yung sarili mong kakayanan, yung sarili mong resources. But I want you to use your faith so that you can create and you can build an ark as big as Noah's ark. Kasi yun pong Noah's ark, hindi siya kaya ng walang faith. Hindi po siya kaya ng walang faith kasi baka 10 years pa lang, 20 years pa lang, 50 years pa lang, mapapagod na tayo in the natural. Susuko na po tayo kasi pinagtatawanan na tayo ng tao, pinipressure na nila tayo na bumalik tayo sa dati nating buhay. So without faith, hindi po natin, di ba? Without faith, it is impossible to please God. So if you want to build an ark like a Noah's ark like faith, you have to build it on a daily basis. Na ibig sabihin po, araw-araw ng buhay natin, dapat ipakita natin sa Panginoon kung gaano po tayo nagsusumikap na sumusunod sa Kanya. O kahit yung lola ko andyan, araw-araw, Lord, hindi pa rin ako mawawala ng pag-asa. Pwede naman, Lord, hingin ko na lang sa'yo, after 5 days, nakarelease na yung lola ko, magaling na siya, wala na siyang nararamdaman na pain, wala na yung fracture niya. Pwede ba, Lord, after 1 week, instant lang? No. God wants to see your daily faith right now. Paano ka ba nag-hold on? Paano ka ba sumusunod? Paano ka ba nagre-respond at this point of time na meron kang circumstances sa buhay mo? Mas nagwi-weaken ba yung faith mo? O mas lumalaki? Or is it getting bigger and bigger and bigger every day? Habang tumatagal din yung pagsubok mo, mas sumahaba din ba yung pananampalataya natin sa ating Panginoon? That is the question that I want to leave us all this morning. But you know, kahit na ang dami nating mga sacrifices, God said, or the Word of God says, God remembered Noah. And I want you to remember this, that in doing the big vision of God for us, again, He will protect you by His power until you receive salvation. God bless everyone and to God be the glory. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po ay palakpakan po natin ang ating Panginoon. We thank you and we give you praise, O Lord. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po. Pinupuri po namin kayo. Dinadakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po for you are good, you are compassionate, Panginoon. You are slow to anger, Panginoon. You're loving, Panginoon. You're just, you're fair, Panginoon. And there's nothing that we could question about your goodness, Panginoon. About you being our Yahweh, being our God, being our Lord. Because we know, Panginoon,
Despite what happens, Panginoon, sa buhay po namin, the circumstances, Panginoon, the failures, the sufferings, Panginoon, we know, Panginoon, na i-deliver niyo po kami from all of it, Panginoon. And your promises, Panginoon, you will keep it until the end. Maraming salamat po, Panginoon, for your message of encouragement, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe through the story of Noah, Panginoon. And we pray in the name of Jesus, Panginoon, maisabuhay po namin ang mga sinasabi sa inyong mga salita. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, by faith, makasunod po sa inyo, Panginoon, sa lahat ng kinocommand ninyo, Panginoon, sa mga vision na pinapakita po ninyo sa amin, Panginoon. Regardless of how big, how impossible, how massive, how weird, Panginoon, or how unusual it is, Panginoon. Help us to be able, Panginoon, to obey you and your words, Panginoon, so that we may all receive, Panginoon, your reward of salvation to each and every one of us, not only for us, but even for our family and our whole household. Marami pong salamat, Panginoon. At sa aking mga kapatid, Panginoon, anuman po yung kanilang mga kahilingan sa inyo, Panginoon, mga desire na kanilang mga puso, kagalingan, Panginoon, ng mga sakit, karamdaman, Panginoon, at kapupunan, Panginoon, ng aming mga pangailangan, Lord, or strengthening, Panginoon, ng aming spirit, ng aming faith, Panginoon, wisdom sa pag-aaral, Panginoon, sa trabaho, kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Whatever, Panginoon, the prayer of our hearts are, Panginoon, I know and I believe in the name of Jesus, Panginoon, that you are able, Panginoon, to provide them, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po sa araw na ito patuloy na kayo po ay maluwalhati, kayo po ay malugod, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ay maitaas, Panginoon, sa aming buhay at sa lahat po ng aming ginagawa. I thank you, Lord, for the lives of my brothers and sisters, Panginoon, who are gathered today, and even those who are joining us online, Panginoon. Lord, oh God, God bless your people, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, and the Lord be gracious unto us. And finally, may the Lord our God gives us His peace. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Maraming salamat po at purihin po ang ating Panginoon. Thank you for joining us again. To those of you who are joining us online, maraming salamat po for joining us this morning. At magkita-kita po ulit tayo next week as we all together worship God in spirit and in truth and thank Him for His faithfulness. Maraming salamat po and God bless you all. Makakaupo na po tayo.